Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat kung sa mga panig ng mundo kayo naroroon. Welcome to my YouTube channel. Ako nga palang muli si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in Three Parts. Ang layunit misyon ng aklat na to ay para magbahagi ng ebanghelyo sa buong mundo, para ipakilala na ang Espiritu Santo na nananahan sa katawan nating mga tao ay ang siyang totoong nag-iisang Diyos at amang espiritual na nagsugo kay Kristo. Ang Espiritu Santo na lumukob kay Birheng Maria ay ang siyang totoong ama ni Kristo, at si Kristo ang bugtong na anak ng Espiritu Santo na siyang sinugo ng Espiritu Santo para magpahayag ng katotohanan. Sinabi ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao at ang tao ay hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang. Yung katawan ni Kristo, templo rin yun ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo na nasa katawan ni Kristo ay ang siyang totoong ama ni Kristo na nagsugo kay Kristo, ay ang parating kasama ni Kristo, na siyang nagbibigay ng buhay sa katawan at kaluluwa ni Kristo nung si Kristo ay naririto pa sa lupa. Ang naging misyon ni Kristo ay sundin ang kautusan ng Espiritu Santo na ipakilala sa buong mundo ng Espiritu Santo lang ang nag-iisang Diyos na banal na dapat sambahin ng tao sa ating katawan, dahil ang ating katawan ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo. Sa araw na to, ang topic ko ay Chris Aquino, nasa purgatorio na ang kaluluwa. Tulad ng sinabi ko sa inyo, sinabi din to ni Kristo, na ang katawan nating mga tao ay templo ng Espiritu Santo at hindi tayo nabubuhay dahil sa tinapay lamang. Babasahin ko sa inyo yung talata na magpapatotoo kung bakit ngayon nagsasuffer itong si Chris Aquino. Sa unang Corinthians chapter 3 verse 17, nasasa dito, "If anyone destroys God's temple, God will destroy that person. For God's temple is sacred, and you together are that temple." Kaya sinabi ni Kristo na honor God with your body. Dahil yung ating katawan, tahanan niya ng Diyos, pansamantalang tahanan ng ating kaluluwa. Ngayon, si Chris Aquino, dahil marami siyang ginawang kasalanan sa Espiritu Santo, yung kanyang kaluluwa ay nasa purgatorio na. Dahil yung kanyang katawan, na sagradong tahanan ng Diyos, ng Espiritu Santo, ay binaboy niya sa kamunduhan at kalaswaan. Yung kanyang katawan, hindi niya pinanatiling malinis at sagrado at hindi siya sumasampalataya sa Espiritu Santo. Bagkus ang ginawa ni Chris Aquino, ay binaboy niya ang tahanan ng Espiritu Santo na siyang pansamantalang tahanan ng kanyang kaluluwa, kung kaya siya ay nabubuhay dito sa mundo. Gawa nga ng mga inibig niya yung mga kamunduhan, yung karangyaan dito sa mundo. Yung sagradong tahanan ng Espiritu Santo, binaboy niya. So ngayon, ang nararanasan ni Chris Aquino ay ang galit ng Espiritu Santo. Honestly, hindi gagaling si Chris Aquino dahil sa mga pinagagawa niyang kasalanan. Ngayon, kung siya ay magsisisi, magre-repent siya, at hihingi siya ng kapatawaran sa Espiritu Santo, may chance pa siya para patawarin ng Espiritu Santo hanggat ang Espiritu Santo ay nananahan sa katawan ng tao. Ang paghingi ng kapatawaran sa Espiritu Santo ay magagawa mo lamang hanggat ang Espiritu Santo at ang kaluluwa mo ay nananahan sa katawan mo. Gawa ng mga kasalanan na ginawa ni Chris Aquino, pinarurusahan na siya ng Espiritu Santo. Yung kanyang katawan, ginawa niyang libingan ng kasalanan. At ang kasalanan ang pumapatay sa katawan at kaluluwa ng tao. Ngayon yung katawan ni Chris Aquino, buhay pa man siya, parang naaagnas na dahil hindi siya gumagaling, hindi siya pinagagaling. Kahit ano pang gamot ang iturok at ilagay sa katawan ni Chris Aquino, hindi yan magbibigay ng lunas para gumaling si Chris Aquino. Hanggat si Chris Aquino ay hindi nagre-repent. Honestly,
Ang sino mang sumira sa templo ng Espiritu Santo, bumaboy sa sagradong tahanan ng Espiritu Santo, mamamatay ang kanilang katawan at kaluluwa gawa ng kasalanan na ginawa nila sa Espiritu Santo. Yung lahat ng meron ka dito sa mundo, at tinanggap mo yung pera, kasikatan, magagandang gamit sa sarili mo, lahat yan mawawala ng value kapag ang buhay mo'y nasa bingit na ng kamatayan. Yung lahat ng tinanggap mo dito sa mundo, mawawala rin yan sa'yo. Babawiin yan ng Espiritu Santo sa'yo. Ngayon si Chris Aquino, honestly, ay yung yaman niya, yung pera niya, paubos na yan. Dahil sa mga naglalakihan niyang medical bills. At lalo't doon pa siya nagpapagamot sa Amerika. Yung lahat ng pera niya na tinanggap niya, baka bago siya mamatay, mag-iwan pa siya ng utang na bayarin sa kanyang mga anak. Dahil nga, itong si Chris Aquino, nagmataas, nagmayabang sa Espiritu Santo na siyang Diyos na may gawa ng kanyang buhay, ng kanyang katawan. Nasasaad din sa banal na kasulatan, ang sinong mang nagtataas ng kanyang sarili ay siyang ibababa ng Diyos. Si Chris Aquino naging mapagmataas hindi lang sa kanyang kapwa, kundi lalo't higit sa Espiritu Santo na siyang Diyos na may gawa ng kanyang buhay. Ngayon yung kaluluwa ni Chris Aquino ay nagdurusa na sa loob ng kanyang katawan. Pinarurusahan na siya ng Espiritu Santo. Pero hindi ito nakikita ni Chris Aquino at ng mga tao na naging malapit kay Chris Aquino. Dahil hindi naman talaga na born again yung kanilang espiritu, yung kanilang kaluluwa. Kaya hindi nila nakikita ang katotohanan na ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao ay mismo ang presensya ng Espiritu Santo. Maraming mga tao, hindi nila sinasamba ang Espiritu Santo sa kanilang katawan, na kanilang Diyos at amang espiritual ng kanilang kaluluwa. Sorry. Dahil patay ang kanilang buhay espiritual. Honestly, bilang na yung araw ni Chris Aquino. Pero kung siya ay magre-repent at hihingi siya ng kapatawaran sa Panginoon, hingi siya ng mercy sa Holy Spirit na siya ay pagalingin at siya ay magbagong buhay, walang imposible sa Espiritu Santo. Honestly, itong aklat na to, ang niloloob nito halos 75% ay patungkol sa mga verses sa Biblia. Yung ibang tao na nagko-comment sa akin, dapat daw magbasa ako ng Biblia. Honestly, binasa ko ang Old Testament at New Testament. From Genesis to Revelation. So sa mga taong akala nila, kilala nila ako, at wala akong alam, hindi nyo naintindihan, kaya ako nagawa tong aklat na to ay sa tulong ng Espiritu Santo na siyang tumawag sa akin. Nananahan sa aking katawan na siyang Diyos na nagbibigay ng buhay sa akin. Ipakita ko sa inyo ang patotoo na ang nilalaman ng aklat na to ay halos karamihan. Mula pa sa simula ay mga verses sa Biblia. Andyan, puros verses ito. Mula sa simula. Makikita nyo, ayan, hanggang dito sa huli, pakikita ko sa inyo, yan, puros mga verses yan sa Bible, ang nilalaman ng aklat na to. At dito sa aklat na to, pinahayag ko na si Kristo ay anak ng Diyos. Dahil yung kanyang ama mismo ay ang Espiritu Santo na lumukob kay Birheng Maria. Ang ama ni Kristo ay Espiritu at ang Espiritu ay Diyos. Ang Espiritu Santo na tumawag sa akin ay ang mismong Diyos na nagbibigay ng buhay sa akin, na parati kong kasama. Ako nagiging prangka, gawa ng ang Espiritu Santo ang nagbibigay sa akin ng buhay. Ipinapahayag ko yung katotohanan na siya lang yung nag-iisang Diyos na dapat sambahin, hindi yung mga rebolto. Sinabi nga ni Kristo, mag-ingat sa mga bulaang propeta. Dahil
Marami nga ang gagamit ng kanyang pangalan, ngunit ang puso nila ay sa halimaw. At marami silang ililigaw ng landas. Sa banal na kasulatan, ipinagbabawal ng Diyos ang sumamba ka sa mga rebulto, santo-santo at Diyos-Diyosan. Which is yung relihiyong dinala ni Ferdinand Magellan sa ating bansa. Na relihiyo ng Romano Katoliko ay kulto yun ng satanismo na lumalapas tangan sa Espiritu Santo. Hindi hinihikayat ng mga pari ang mga tao na mag-repent, na magsisi at magbalik loob sa Espiritu Santo. Bakos ang layunin ng mga bulaang propeta na to, sila yung idolohin na silang tawaging father dito sa lupa. Pero nasasaad sa banal na kasulatan. Sa Matthew chapter 23 verse 9, do not call anyone a man father on earth, for there is only one Father, and He is in heaven. Honestly, isa lang naman ang spiritual father ng kaluluwa ng tao eh. Mismo ang Espiritu Santo na nanan sa ating katawan, na siyang parating kasama ng ating kaluluwa na nagbibigay ng buhay sa atin. Dahil pinanganak na yung aking kaluluwa sa Espiritu, at ang Espiritu Santo, ang Diyos Ama ng aking kaluluwa, kaya ako nagiging prangka. Honestly, maraming mga tao ang sarado ang utak. Sinasabihan ako ng demonyo, sanay na akong makarinig niya kahit noong una pa man, na may sinalungat akong mga tao dito. Sinasabihan nila ako na naluloka, nawawala sa sarili, may demonyo sa aking katawan. Pero ang Espiritu Santo na nasa katawan ko, hindi yung demonyo. Yun yung Diyos na nagbibigay ng buhay sa akin, na siya rin may hawak ng buhay nyo. Yung mga tao na nagsasabi sa akin may demonyo sa aking katawan, templo rin ng Espiritu Santo ang katawan nyo at ang Espiritu Santo ang Diyos na may gawa ng buhay nyo. Kaya kayong mga ulupong, bago nyo sabihin ang may demonyo sa katawan ko, dapat naunawaan mo yung mga aral ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao. Ako at si Kristo, iisa ang sinasamba. Ang Espiritu Santo lang ang siyang totoong nag-iisang Diyos na may gawa ng buhay ko at maging ng buhay ni Kristo. Si Kristo, yung katawan niya, sagradong tahanan niya ng Espiritu Santo, na winasak ng mga bulaang propeta, ng mga pari, at pinapako sa krus. Hindi nila naunawaan na hindi naman si Kristo ang unang nilang winalangya, kundi ang mismong ang Espiritu Santo. Kaya sinabi ni Kristo, ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. Honestly, yung pangangalo niya, pakikiapid, pagbebenta ng aliw, yung magagaw ka ng asawa ng may asawa, ariin mo hindi mo pag-aari, walang kapatawaran niya sa Espiritu Santo. Tulad ng mga Roman Catholic leaders na nanakop sa ating bansa, inangkin nila ang ating lupain. Binura nila ang totoong pangalan na Maharlika at pinalitan nila ng pangalang Pilipinas sa sinunod sa pangalan ng Judas na hari ng Espanya na si Philip II, kaya naging Pilipinas ang pangalan ng ating bansa. Magnanakaw ang Roman Catholic leaders. Hindi sila naging kaisa ni Kristo na sumasampalataya, nagpupurit, umiibig sa Espiritu Santo. Ayan si Chris Aquino, lagi ang maghahawak ng rosaryo. Hindi naman rosaryo ang nagbibigay ng buhay sa'yo, kundi mismo ang Espiritu Santo na nanahan sa katawan mo. Dahil hindi mo sinasamba ang Espiritu Santo, patay ang iyong buhay espiritual, kaya wala kang pagkaunawa na ang gumigising at nagbibigay ng buhay sa'yo ay mismo ang Espiritu Santo. Honestly, sa dami ng kasalanan mong ginawa, Chris Aquino, sa banal na Espiritu, ginawa mong libingan ng kasalanan yung katawan na siyang sagradong tahanan ng Diyos, binaboy mo yung sagradong tahanan ng Diyos, ngayon ang nararanasan mo ay ang galit na mismo ng Espiritu Santo sa'yo. Pinarurusahan ka na ng Espiritu Santo sa mga kasalanan mong ginawa mo sa Kanya. Ngayon, ginigising ko ang diwa mo. Kung makikita mo tong aking video, hinihikayat na kitang mag-repent ka na bago ka pa man lumisan dito sa mundo. Dahil kapag lumisan ka dito sa mundo at hindi ka nagsisit, hindi ka nagbalik loob sa Espiritu Santo, yung kaluluwa mo, patay na yon, gawa ng kasalanan na ginawa mo sa Espiritu Santo. Buhay ka pa man dito sa mundo, ang kaluluwa mo zombie na. Patay na. Ngayon, kung ikay magsisisi at magbabalik loob sa Espiritu Santo, hihingi ka ng kapatawaran, nabigyan ka pa ng buhay para itama mo yung mga pagkakamali. Kapag binigyan ka pa ng chance ng Holy Spirit na mabuhay ka,
pagalingin ka niya, sambahin mo siya. Sambahin mo sa katawan mo ang Espiritu Santo na siyang iyong Diyos. Para kung lumisan ka man dito sa mundo, dahil lahat naman tayong mga tao mamamatay. Kapag lumisan ka dito sa mundo, ang kaluluwa mo'y maliligtas. Honestly, sinabi ni Kristo, hindi lahat ng tumatawag sa Diyos ay maliligtas. Honestly, hindi lahat ng tao ay sumasamba at sumasampalataya sa Espiritu Santo na kinikilala ang Espiritu Santo ang Holy Father. Honestly, maraming tao dito sa mundo, iniidolo nila ang Papa ng Romano Katoliko na siyang kanilang Holy Father. At doon sila sumasamba sa mga santo-santuhan at Diyos-Diyosan, sa mga rebulto. Hindi yun kinalulugod ng Espiritu Santo. Honestly, narito na lang sa huling panahon. Kung inaakala nyo na ang babalik dito sa mundo ay si Kristo, hindi nyo naunawaan na si Kristo ay may ama. At ang ama ni Kristo, ang sinabi ni Kristo na siyang darating na parang magnanakaw, na walang nakakaalam kundi tanging ang ama lang. Eto sinabi to ni Kristo, if you knew me, you know my Father as well. From now on, you do know Him and have seen Him. Kaya ako nagsasalita patungkol sa Espiritu Santo na pinakikilala ko at itinataas ko ang pangalan ng Espiritu Santo na siyang Diyos Ama ng aking kaluluwa, na siya ring isang Espiritu na nasa katawan ni Kristo, ang siyang totoong nag-iisang Diyos at amang espiritual na nagsugo kay Kristo. Bawat katawan nating mga tao ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay nananahan sa katawan ng tao at ang Espiritu Santo ang Alpha at Omega. Ang nagbigay ng buhay ay ang siya ring aalis sa ating katawan kung kaya tayo lililisan dito sa mundo. At yung ating kaluluwa, kung hindi yan naging tapat, hindi yan sumasampalataya at umiibig sa Espiritu Santo, huwag kang umasa na ang kaluluwa may makakapasok sa langit. Dahil hindi ka patatawarit, hindi ka kikilalanin ng Espiritu Santo, na anak ng Diyos, at kapatid ni Kristo sa Espiritu. Itong si Chris Aquino, malala na ang sakit niya, patong-patong na ang sakit niya. Sa base sa kanya mga kwento kay Boy Abunda, wala nang kalayaan ang kanyang puso't isipan. Namumroblema pa siya dahil sa lumalaki na nga yung kanyang mga medical bills. Yung kataasan ni Chris Aquino, nung siya sikat na sikat pa, yung kanyang mga halakhak, ngayon hindi mo na yung mapapakinggan. Yung halakhak na ginagawa niya noon. Dahil nga, nasa bingit na ng kamatayan ng kanyang katawan. Yung kaluluwa niya, honestly, zombie na yun, patay na yun, gawa ng kasalanan na ginawa niya sa Espiritu Santo. Ang tao dito sa mundo, hindi nila nakikita. Hindi naman tayo nabubuhay dahil lang sa laman. Ang katawan na walang espiritu ay patay. Ang espiritu ang nagbibigay ng buhay sa katawan ng tao, kaya tayo umiiral dito sa mundo. Which is hindi yan nakikita ng tao. Maraming mga tao ang iniibig nila ay pera, sinasamba nila ay pera. Maraming mga tao, inaabuso nila yung kanilang katawan, gawa ng pagtatrabaho at gusto nila na kumita ng pera. Iniisip nila ay ang future nila. Pero honestly, ang may hawak ng buhay natin ng Espiritu Santo, siya yung nakakaalam ng future natin, kung saan tayo pupunta, kung sa langit o sa impyerno. Kung inibig mo ang Espiritu Santo na siyang iyong Diyos, sa Kanya ka umasa, sa Kanya ka nagpupuri, at siya yung kinikilala mong iyong Diyos, hindi yung pera. Mamatay ka man dito sa mundo, malaya at mapayapa ang kaluluwa mo. Dahil alam mo na ang kaluluwa mo ay kikilalanin ng Espiritu Santo na anak niya. Pero pag inibig mo ang pera, karangyaan, yung mamuhay ka sa kasinungalingan, pagkukunwari, gawa ng pera, yung katawan mo, binaboy mo, marami kang niretoke sa mukha mo o sa katawan mo, yun namang katawan nating tao, hindi natin pag-aari yan. Pag-aari yan ng Espiritu Santo, ng banal na Espiritu, na siyang Diyos na may gawa ng ating buhay. Magulo na ang mundo natin ngayon kasi maraming mga tao hindi makontento rin sa kanilang sarili kung paano sila nilikha ng Diyos. Maraming mga tao nagpaparitoke ng kanilang sarili. Yung sagradong tahanan ng Diyos, binababoy nila. Ngayon yung mga tao parang yung mga tato-tato, art daw yun. Pero yung katawan natin, sagradong tahanan niya ng Espiritu Santo, ang markahan mo yan, dudumihan mo yan. Yung sagradong tahanan ng Espiritu Santo.
Ang Espiritu Santo ang Diyos na may gawa ng buhay natin, hindi tayo. Hindi natin pag-aari ang ating sarili, ang ating buhay. Hindi natin pwedeng sabihin, oh, this is my life and I can do whatever I want. No. Dahil ang ating buhay, hiram lang sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang may hawak ng buhay natin. Honestly, maraming mga tao ang tumalikod sa Espiritu Santo at mas inibig nila ang kanilang sarili at ang pera. Katulad ni Chris Aquino, inibig niya ang kanyang sarili at pera. Ngayon, anong nangyari kay Chris Aquino? Lupog na, lumulupog na siya. Pinarurusahan na siya ng Espiritu Santo. Yung kanyang katawan na sagradong tahanan ng Espiritu Santo ay binaboy niya. Ginawa niyang libingan ng kanyang kasalanan. Ngayon, yung kanyang katawan ang siyang purgatorio ng kanyang kaluluwa. Sa kanyang katawan, niya mararanasan ang paghihirap ng kanyang kaluluwa. Honestly, si Chris Aquino, wala siyang peace of mind. Hindi malaya ang kanyang puso. Hindi siya handa kung anong mangyayari sa kanya. Kaya nga pinagbibili niya yung dalawa niyang anak. Kung kani-kanino. Dahil wala siyang laya. Pero kung ikaw ay talagang may pananampalataya sa Espiritu Santo, hindi mo iisipin yung buhay ng anak mo kung anong mangyayari sa kanya. Ipapanalangin mo na ang Espiritu Santo ay gabayan yung anak mo. Yun yung pagmamahal mo sa anak mo, na sana wag maligaw ng landas yung anak mo, na manatiling tapat sa Diyos Ama, sa Espiritu Santo na may gawa ng kanyang katawan. Kaso, itong bang mga tao dito sa mundo, tulad din na Vice Ganda rin, hindi nila sinasamba ang Espiritu Santo. Kinakalaban at nilalapastangan nila ang Espiritu Santo. Honestly, yung si Charis Pempenko, nung nakilala siya bilang Charis, sumikat siya. Pero nung pinalitan niya, winasak niya yung katawan niya, nag-tomboy siya, ginawa niyang Jake Cyrus. Anong nangyari ngayon kay Charis? Nung Jake Cyrus na siya. Ibinaba siya ng Diyos, ng Espiritu Santo, dahil binaboy ni Charis Pempenko din yung katawan niya. Namuhay siya sa kasinungaling at pagkunwari. Nilapastangan niya ang Espiritu Santo na siyang Diyos na may gawa ng kanyang katawan. So, ano ngayon ang nangyari kay Jake Cyrus? Yung dating Charis, kinalimutan niya. Bago pa man siya sumikat at nakilala, babae siya eh. Nakilala siya bilang Charis. So, naglalakbay siya sa katotohanan. Pero nung namuhay siya sa kasinungaling pagkukunwari, anong nangyari kay Charis? Nung ginawa niyang Jake Cyrus ang pangalan niya, namuhay siya maging tomboy. Diba, bumagsak ang karir niya? Ibinaba din siya ng Panginoon. Tinulungan siya ng Espiritu Santo na makilala siya. Bilang siya. Si Charis Pempenko. Pero ang ginawa ni Charis Pempenko, nagmayabang at nagmataas sa Espiritu Santo na siyang Diyos na may gawa ng kanyang katawan. Ibinaba ngayon siya ng Espiritu Santo para turuan siya ng leksyon. Maraming tao hindi ito nakikita dahil patay ang kanilang buhay espiritual. Yang si Chris Aquino, sumikat, yumabang, naging mapagmataas. Ngayon, iginanan siya ng Espiritu Santo. Ibinaba siya, idinown siya. Ngayon, nagsasaper na si Chris Aquino. Yung kanyang kaluluwa, nagsasaper na sa loob ng kanyang katawan. Yung katawan niya, ginawa niyang libingan ng kasalanan, yun ngayon. Ang purgatorio. Kung saan nagsasaper ngayon ng kanyang kaluluwa. Ang katawan natin sagradong tahanan ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo ang siyang Diyos na may gawa ng buhay natin. At sinabi nga ng Panginoon, ang sino mang sumira sa aking templo, iwawa sa akin ko rin. Iyan yung nararanasan ngayon ni Chris Aquino. Yung nangyari kay Charis Pempenko, na mamuhay siya bilang si Jake Cyrus, nasa kadiliman din ng kanyang kaluluwa. Ayang si Vice Ganda, darating ang panahon. Lulupog din yan. Tuturuan din niya ng Espiritu Santo ng leksyon na hindi niya malilimutan. Dahil sa kataas at kayabangan ni Vice Ganda, binaboy din ni Vice Ganda yung sagradong tahanan ng Espiritu Santo. Kaya si Vice Ganda, makakaranas din niya ng paghihirap yung kanyang katawan dahil ginawa niyang
binaboy niya yung sagradong tahanan ng Espiritu Santo. Namuhay siya sa kasinungalingan at pagkukunwari. Nilapastangan niya ang Espiritu Santo na siyang Diyos na may gawa ng kanyang katawan at kaluluwa. Darating ang araw, katulad ni Chris Aquino, yung kanyang mga naadika, yung pera, at kung ano-ano pa na meron siya, babawiin din niya ng Espiritu Santo. Yung mga taong nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo, ay ibababaya ng Espiritu Santo. Ang kaluluwa nila ay mawawala ng kalayaan at kapayapaan. Mamumuhay sila na puno ng agam-agam sa puso nila. Dahil nga, tumalikod sila sa Espiritu Santo na siyang kanilang Diyos at inibig nila yung mga biyaya na pinagkakaloob ng demonyong si Satanas sa kanila para magpuri sila kay Satanas. Honestly, si Vice Ganda ang Diyos niyan ay hindi ang Espiritu Santo, kundi mismong ang demonyong si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Kaya yung puso ni Vice Ganda, ni Chris Aquino, ni Charis Pepenko na naging ngayon ay si Jake Cyrus na, ang puso nila ay wala sa Espiritu Santo, kundi nasa demonyong si Satanas. Lahat ng kaluluwa ng mga tao na lumalapastangan sa Espiritu Santo, mamumuhay ang inyong kaluluwa sa kadiliman. Magsasuffer kayo. Ngayon, kung hindi kayo magbabago at hindi kayo magbabalik loob sa Espiritu Santo, hindi kayo patatawarin ng Espiritu Santo at gawa ng kasalanan na ginawa niyo sa Espiritu Santo, magbabayad kayo sa Espiritu Santo na yun yung parusa na tatanggapin nyo. Nahahanapin nyo ang totoong kasiyahan, kalaya at kapayapaan pero hindi nyo makakamtan unless nagrepent kayo. Humingi kayo ng kapatawaran sa Espiritu Santo. Nagsisi kayo at nagbaliklog kayo sa Espiritu Santo. Palalayain ng Espiritu Santo ang kaluluwa nyo. At lilinisin ng Espiritu Santo ang kasalanan nyo kung magre-repent kayo. Pero kung hindi, mananatili sa kadiliman ng kaluluwa nyo. Hindi nyo makakamtan ang totoong kasiyahan, kalayaan at kapayapaan sa puso nyo. Hindi kayo magiging kontento kung anong meron kayo sa buhay nyo. Dahil malayo ang puso nyo sa Espiritu Santo na siyang Diyos na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Hinihikayat ko ang mga tao na tanggapin nyo ang katotohanan sa mga aral ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang inyong katawan. At sumunod din kayo sa yapak ni Kristo. Nakilalanin nyo sa puso nyo na ang Espiritu Santo na nasa inyong katawan ay ang inyong Diyos na may gawa ng inyong buhay. Huwag niyong iduluhin yung mga bulaang propeta dito na sumasamba sa rebolto. Dahil hindi rebolto o santo-santon at Diyos-Diyosan ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao, kundi mismong ang presensya ng Espiritu Santo. At ang katotohanan, ang katawan na walang Espiritu ay patay. Kaya sinabi ni Kristo, honor God with your body. Si Kristo ay bugtong na anak ng Espiritu Santo na siyang ipinahayag ko dito sa aklat na to. At itong aklat na to ay kalat na rin sa iba't ibang panig ng mundo. 75% ng aklat na to, ang nasasaad ay mga talata na nagmula sa Biblia. Kaya yung mga tao na nagsasabi na magbasa ako ng Biblia, binasa ko ang Biblia, Old Testament at New Testament. From Genesis to Revelation. Basahin din ninyo. Huwag kayong maglilikdang. Basahin nyo ng dire-diretso. At nang makita nyo ang katotohanan, bakit si Kristo nagsasalita patungkol sa Espiritu Santo? At bakit sinabi ni Kristo na bago pa man umiral si Abraham, ay ako na nga? Dahil si Kristo Espiritu yun. Doon sa Genesis, ika-6 na paglikha, sinabi ng Panginoon dito, sa mga kapwa niya Espiritu. Wala pa si Eva at Adan sa ika-6 na paglikha. Sa ika-7 araw, nagpahinga pa ang Diyos. Then, nakita ng Panginoon na walang magbubungkal ng lupa. Kaya niya, saka pa lang niya nilikha si Adan. After na siya makapagpahinga. Sa ika-6 na paglikha, kinakausap ng Diyos Ama ay ang mga kapwa niya Espiritu. Si Kristo naroon na. Sinabi ng Panginoon, lilikhain natin ang tao. Lalaki at babae nakawangis natin.
Pag sinabing kawangis ka ng Diyos, espiritu ang Diyos. Yung tinanggap ng tao, ng lalaki't babae, na espiritu, yun yung kaluluwa natin, yun yung buhay natin. At yun din yung huhukuman base sa ating mga gawa at pananampalataya. Kung ang kaluluwa mo ay naging demonyo sa Espiritu Santo, hindi ka patatawarin ng Espiritu Santo. So yung kaluluwa mo, mamamatayan gawa ng kasalanan na ginawa mo laban sa Espiritu Santo. Pero kung magiging kaisa ka ni Kristo, na magiging tapat, umiibig at sumasampalataya, at itinataas mo sa puso mo na ang Espiritu Santo na nasa katawan mo ay ang iyong Diyos Ama, na siyang iyong Diyos na nagbibigay ng buhay sa sarili mo na parati mong kasama, maliligtas ang kaluluwa mo. Kung mamatay ka man dito sa mundo, ang kaluluwa mo babalik lang yun sa kaharian ng Diyos Ama. Dahil doon yun nagmula. Espiritu yun. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!